It's windy day. Hello, my beautiful friends and subscriber. Pauwi na tayo. Nakuha ko na ang ayuda. Nandito tayo sa winding road. Dito tayo sa tulay. Ano ba tawag dito? Hardy Bridge? Highway 412/63. Yun. This is Hardy. Town of Hardy. Hardy pa. Railroad crossing. Mag-ano nga tayo? Teka, saan ba daan? Punta nga tayo din sa Lobo Park. Mag-iikot lang tayo din eh. This is Lover Park. Lover Park. Pag may okasyon dito nagtitipon-tipon ng mga tao kung mayroong okasyon. Yan, slow down daw. Pero wala namang bata. Ayan ang palaruan, no? Sa side. Gawing kaliwa. Gawing kanan. Doon tayo dumaan kanina sa tulay na yon. May mga nag-ano dito, naglalakad din, no? Kasi safe maglakad dito. Walang gaanong tao. Saan tayo magmamani over? Ayun o, mag-asawa yun. Hula ko yung mag-asawa yun. May kasamang tuta. Ayusin ko yung salamin mo sa likod. Hindi maganda.
obra dito. Dito naman. Yes. Kasi punta ka dito. Yan, bumabalik na tayo. Balik na. Mabaya lang tayo. Pag umaga, masarap dito siguro. Or hapon. Dito sa Akasa, pag summertime, napakainit. Nag-vlog na rin ako dito dati. Hindi naman nag-viral. But, ayusin ko nga pala yung akin salamin. Sandali lang. Hinto tayo. Sa isang side. Maiksi kasi yung baraso ko eh. Dito lang yan. Mag-track tayo. Ayan. Okay na kaya yan? Lagay ko, okay na yan. Yan. Tignan natin. Malalaman natin yung pag-ano eh. Konti pa. Kasi pag si Habi nagdadrive, siyempre nababago yung mga salamin, di ba? Yung mirror ko sa taas. Palagay ko okay na ngayon, mas okay. Ayan, dito pa tayo sa ano. Parking din ito ng RB. Tignan nyo, may mga RB. 1, 2, 3. No jumping in the bridge. Of course not. The long and winding road. Solo-solo natin, no? Nakakailang minuto na ba tayo? Alam niyo, meron akong good news. Finally, meron tayong ticket. Meron tayong plane ticket. Uwi tayo. April 25. Ang ating uwi. Yung Fairboom na binila namin ng ticket, doon lagi mabibili ng ticket eh, habi ko eh. Nirekomenda yung Philippine Airlines. Yun ang una niya nirekomenda nung naghahanap kami ng ticket. So, Philippine Airlines ang sasakyan natin. Pero as usual, connecting flight. Meron tayong sasakyang aeroplano na dalawa, local airplane, yung maliit lang, papunta ng, ano ba yun?
Dallas at saka ng Los Angeles. Kaya makikita ko ang airport airport ng Los Angeles. Layover 150 minutes. So, kasi connecting flights experience ko 2 years ago, hindi na tayo magdadala ng ng hand carry, no. Just my backpack on my back. Siyempre, backpack sa likod. Kasi nung ako'y merong hand carry, moy. First time kong mag-isang mag-flight, dati, 2 years ago, sasakay pala ng tren. Yung mga bus na mabibilis. May dala pa akong inaasikaso. Meron pa akong cellphone na inaasikaso, di ba? Nagba-vlog. Ngayon, hindi na tayo mag-hand carry. Just my backpack. Of course, may cellphone. Yung aking backpack, merong lalagyan ng cellphone na very easy. Put it on. Kung tapos na. So, ma-enjoy ko ang pagbablog, hopefully. Dalawang airplane na bago makarating ng going to, yun nga, Philippine Airlines, going to, from Los Angeles to Philippines. 13 hours and 50 minutes, something like that. All in all, the same day, hours. Napakatagal. Makwento lang ako, merong mura. Mag-i-stop over na doon matutulog. Ayoko ng ganon. Mura nga, tila less than 1,400. Nako, ayoko. Parang nagkasayang ko ng oras kasi sabi ko na makita ang pamilya ko, di ba? Aking 2 anak, aking 4 na apo. May 2 sisters. My brothers. Of course, may 2 sisters. May 2 daughter and my grandkids. Sila susundo sa akin sa airport. Automatic yun, I know. Yung Philippine Airlines, $1,622. Kung tawagin ng mga Amerikano yun, $1,200. Ay, $1,600, something like that. But, kung ako magbilang, $1,622. Kaya ano ba tawag doon? Electronic, teka, may kasalubong tayo. Electronic, what do you call that? Electronic ticket. Alam na nila yun. So, excited tayong umuwi. So, less than April 15. April 25, March 25. Less than 2 months, no? Ayoko naman bumili ng ticket na ura-urada. Kaya sabi ko, tulungan na ako maghanap ng ticket. Kasi pag ura-urada na mahal. I don't know. Yun ang dinig ko. Pero gusto ko may naka-reserve na ako, di ba? Kaya excited na akong umuwi. Hey! Dapat naiwasan ko. Naiwasan ko naman yung sa lubak na malalim. Shout out kay ating friend na si Grandma Emma Vlog. Magkikita po kami noon. Malapit lang siya, I think sa Quezon City.
kami ni Grandma Emma Blaga. Bigyan ng shout out. Si Emma. Magkikita kami. Kaya excited ko siya pagkikita. First time kong gagawin yun na hindi ko siya kakilala. Pero of course, parang nakilala ko na rin siya sa kanyang mga vlog. Di po ba? Meron pang isa si Ate Bers, pero wala naman kaming nag-usap lang kami ng isang naiksiyan sa komento, di ba? Kami ni si Emma, meron kaming messenger. Kaya yun, totoo yun, na magkikita kami. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, sinabi ko na sa kanya, visit ako sa bahay mo, siyempre, magdadala ako ng pagkain, di ba? Para hindi na siya maobliga na, di ba? Kung ano-anong magluto. Siguro, o-order tayo ng 2 putahe, isang pansit, o kung ano man, palabok, I don't know. Sa ano niya, okay lang na, wala sa kanilang bahay. So, excited tayo doon. Napahaba na ang aking video. Ilang minuto na? 16 na. So, si Ate Mars naman, Ate Mars Vlog. Make a love shout out. Ate Mars. Ay, yun lang, kompleto. Ate Mars. Ano siya, Muntinlupa, if I am not mistaken. Wala naman kaming messenger eh. Sabi ko, tignan niyo yung aking description na andoon yung aking pangalan sa Facebook. Siguro hindi ko na napupuntahan. Anyway. Yung mga malapit lang, kasi malapit lang kami sa Manila. Yung isang anak ko nasa Manila, umuupa siya doon. Nagtatrabaho siya sa Manila Hotel as banquet clerk. Pero meron siyang lupa at bahay sa Camellia Home sa Santa Maria, Bulacan. Tapos na nilang hulugan yon. Tinulungan siyang maghulog ng kanyang mother-in-law. Napakabait ang kanyang mother-in-law. Tapos na nilang hulugan. Ngayon, yung anak ko, tumanong ko, doon siya may utang sa kanyang mother-in-law. Binabayaran nila na unti-unti. I think tapos na yata. Ewan ko. Pero hindi pa sila nakatira doon. Kasi ang mga ganun palang Camellia Home, yung inside ng bahay, nakamanga ng tiles, mga wiring, ang may-ari ang bibili. Eh syempre, ang magpagawa, mga wiring, na ano din, ayaw lumipat na anak ko na hindi kumpleto. Kasi mahirap lang magpagawa ng bahay ng may tao. Malikabok. Kaya palagay ko tatapusin ko na at may 20 minutes na yata. Mag-ano lang tayo. Excited ako sa aking pa-uwi. Miss na miss ko na yung aking mga anak at aking 4 na apo. Ang aking panganay na apo, my oldest grandson is 16 years old. The second is 14 years old. My grandson, 14 years old. Ang isa, 6 years old. Grandson. I have only one granddaughter. Granddaughter. 5 years old. It's April 27. Kaya makaka-attend ako sa birthday ng aking apo na nag-iisang apong babae. Okay mo 2 taon lang siya o 1 taon. 2 ata. Ayaw niya sumama sa akin. My God. Kasi sa bahay lang sila dati, hindi naman sila lumalabas. Lagi lang sa bahay. Ngayon nag-aaral na yung bata eh. So, hopefully sasama sa akin. At nung isang uwi ko,
doon sila sa bahay namin. Ang nakatira doon, nagugulo na ako. Yung aking bunsong anak, na siya ang magmamana ng aming pinundar na nasira akong asawa. Sa kanya mapupunta, napag-usapan na namin yun. Magsusukli lang siya ng konti sa kanyang kapatid. Nakwento na ako ng yung aking anak ng panganay, napakabait. Kasi, yung pagsusukli, di ba, minsan nagkakagalitan sa ganyan. Sabi ko, kami nag-uusap sa messenger. 2 months ago, I think. Sabi ko, mga anak, hindi ako nagtanong sa iba kung ano ang suklian. Basta ito, aking sarili ko lang desisyon. Kahit paano, meron akong, di ba? In my mind, kung ano. Pero, mura lang yung, mababa na. Kasi, sabi ko, ayokong kayo yung magsusukli, anak ko, isusukli, anak ko rin. Di ba? Sabi ko, sasabihin kong presyo, sana sa tingin ko ako, yun ay mababa lang. So, sinabi ko, pagkano nga ba yung aking sinabi? Nakalimutan ko na, magkano nga ba? Invited na tayo. Naalala ko na. 200,000 pesos ang pagsusukli ng aking bunsong anak na babae. Yun nung sinabi ko, ako parang andoon yung hiya, andoon yung hindi ko alam kung yung aking anak na panganay na susuklian ay nagtatampo sa akin. Alam niyo, napakabait yung aking. Mabait din siyang kapatid. Mabait din siyang anak. Sabi niya, pwede ba ikaw magdagdag ng 50,000? Yung kanyang salita, may emoji. Emoji na naka-smile. Na parang may tears, pero naka-smile. So, nung nakita ko yung presyo, sa akin okay lang. Kasi, humirit siya ang hinilito niya, konti lang. So, nagbigay ako ng thumbs up. Sumagot yung aking anak na bunso na okay na, ayaw, nagkasundo. So, siguro, huhulugan lang anak kong bunso niya sa panganay ko, anak. Yun ang aking estimate doon. Para hindi naman magulpe, di ba? Ang aking manugang, asawa ng anak kong bunso ay seaman. Uuwi siya every year. Nakadalawang uwi na nga siya manugang ko Nahaba na yung kwento natin. Sabi ko pa nga noong una, suggestion ko lang. Ibenta kaya ka ako natin. Kasi pag binenta, pero matagal ang bentahan, ang bentahan, minsan inaabot ang 5 taon. Pero, siyempre, ibebenta ko yun ang cash. Ayaw ng anak kong bunso. Ay, teka. Dito tayo sa nakakatakot dito. Kaliwat kanan, bangin. Nasaan na ba yung ating sinasabi? Malapit tayo sa amin. Kaya yun, sabi namin nung mga nag-uusapan namin pag uwi ko, pero napag-usapan na namin bago ako umuwi. I think 2 months ago. So, okay na. 250,000 ang isusukli ng kong bunso. Kaya, dito na tayo sa aming loob. Mapasok na. Pero ito sa aming paruto, ito. Itong kalahati, ayan. Ayan, padaanan natin ng balaho. Ang may tubig, parang sapa. Ayan. So, ayan, maraming salamat po. Nahaba na po ang ating kwento. Ayan, 24, na pala. Medyo lang. Kasi tayo sa looban ng bahay namin. Ng, ano ba tawag doon? Ari-arian. Kala mo naman napakari-arian. Maraming po salamat. Ako po yung nakwento na.
Please, don't forget to like, subscribe. Tayo absent-minded na. Maraming salamat po sa inyo. Thank you guys for watching. I love you all. Laban lang. Bye! Ayan, bye.